Yo, kamusta kayo mga kapatid? I'm Lancelin and ngayon magre-react tayo sa this time hindi video but a post by our favorite character in 2026, Alvin Aragorn. Okay, may bago na naman siyang post and since yes, nagka-catch up tayo and lagi tayong huli sa pansitan, ah, ngayon ko pa lang siya gagawin. And yeah, wala na tayong jacket ngayon kasi medyo umiinit na, sad life, and hindi ko inayos yung buho ko, promise. Tinan mo sa gilid. Tinan mo sa gilid. Eh, ngayon ko lang siya nakita. Parang pang anime character. Anyway, so wag na nating patagalin pa, no? And bago ko simulan ng pagre-react, gusto ko lang sabihin na patawad po! Kung talaga mahal mo. Patawad po! No? I mean, patawad. No? Hindi ko or hindi natin ginagawang katatawanan yung buhay ni Brother Alvin. No? Nilalighten up lang natin yung mood. Okay? No, so don't send hate with anyone. No? Yun lang, basahin na natin yung post niya. Okay? Yan. So, nakikita nyo mga kapatid. Sabi niya dito, ayan, Ma'am Anet. Si Ma'am Anet. No, nag-trending kasi to, nakita ko to sa balita. Sa IC, ano yun? Basta yung news. Yung sinasabi niya, parang gusto daw i-axe yung show ni Boy Abunda. So, gusto nating malaman bakit nandoon, no? And a little background. Sino ba to yung si Alvin Aragon, no? Yan. Isa siyang Christian at asawa ni Easy. Ayan, a Christian father. So, ayan. And kitang-kita naman sa mga post niya na parang very against siya sa LGBTQ. Tapos marami pa siyang sinasabi na ito, Filipino yan, parents yan, correct. Tapos may isa pa dito, no? Pa-picture daw. Tapos sumama siya. Okay. So that's another topic mga kapatid, no? Yung pagiging asawa and pagiging husband, pagiging father. Pero mag-focus tayo dito sa topic na to. Ayan. Sabi niya dito, Ma'am Anet, ang King of Talk. No? So, kilala naman natin kung kaninong bansag ito. No? Ang dapat inaalisan ng show at ang writer ng show. Kasi they uses this platform to encourage, walang di, no? And influence, wala ulit di, Filipino people, especially Filipino parents. Okay, sige, puntahan natin yung mamaya. And gusto nila palabasin na okay lang, na walang masama ang maging bakla, maging tomboy, maging trans at maging queer. Yeah, pa. Ma'am Anet, alam natin na kasalanan yan sa mata ng King of Kings natin. Stop propagating sin of homosexuality because it is against the Lord Jesus. Okay, so again, no, nabanggit na natin sa channel na to si Alvin way back pa sa ibang videos natin, and I will stand by what I said. Walang maling sinabi dito si Alvin. Okay, i-hate nyo na ako dyan, no? I-cut off. Ano nyo na to? Cut out of context nyo na to. Okay. But I do see here a problem. No, I do see a problem here sa post ni Brother Alvin. Pero bago tayo pumunta doon, basahin natin yung comment section yung sinasabi ng mga people. And sabi ni Carlin, you say you're religious. You say you're religious and have a close relationship with God. But I hope that reflects in our actions as well, not just our words. Faith is something we live out daily. Totoo yun.
no? Being a gay or lesbian being a gay or lesbian is not a sin but the act or having sex with the same gender. Okay, so galing ito saan nang galing to, no? Kasi naalala nyo si sister, no, yung from the video na nireacta natin galing sa video ni brother Tete Lestay, no? Sinabi doon na ito daw ay hindi kasalanan but the act of having. Mga kapatid, no, makipag-asawa ka, makipag-sex ka sa hindi mo asawa is already a sin na agad, no? So, bakit tayo nakafocus lang dun sa sex na part na wrong? Ba, it is wrong. Ba, I agree. Pero, I will stand by na pati ito din. No? Okay, so, kasalanan din yun, no? Ang hirap, sa totoo lang, no? Bigyan ko lang kayo ng konting thoughts. No, sa totoo lang, mahirap maging Kristiyano, mahirap mag-strive ng holy life everyday, no? Lahat magi-struggle, 'di ba? And kasama 'yan. Kasama 'yan sa mga struggles natin everyday, no? If I'm not gay. Kasama 'yan sa mga struggles, no? Yung pagiging gay, lesbian, no? Ano pa, madami pang iba. No? And also, tuloy natin, it's important to remember that everyone is loved by God. Totoo yun. And has the opportunity to be saved. Totoo yun. Kung tatanggapin natin si Jesus sa buhay natin. We may have different views, but at the end of our focus should be growing in faith, humility, not pride. Okay, sige, medyo okay. So, 50-50 ako dito sa take na to. And 12 hearts. No? 9 hearts pala. Tapos 3 likes. Okay. Okay. Pare-pares na naman, no? Just like that, no? Ay! Maganda tong sinabi ni Ervin Castro. Kilala ko ba to? Anyway, you don't have any rights to say those kind of things to someone who gives, improving with authenticity. Better know your worth as a person. Posting is not the solution to preach what you believe in. Okay. So, ito lang. Dito lang tayo. No? And, pag-uusapan natin yan ulit mamaya. Diyan lang kayo. Instead of you bashing, commenting, or trying to ruin someone's reputation. Yeah, no? I agree with this. Ito, totoo yan. Ayan. But posting is not the solution. I agree din. No, medyo naintindihan ko na kung saan papunta sis. Hindi ko lang na-absorb. So, yeah. Balik tayo sa una nating take. Okay yung sinabi ni. Maganda nga. Next. Okay. Totoo naman that they are human beings, no? Pero nakafocus kasi tayo lagi dito, no? Magagalit na naman si ano niyan, no? Okay. Gusto ko tong sinabi ni Jenny Mendoza. And may mga babato ng mga Bible verse dito. Pero I don't think na this, even this, no? To, ganda sinabi ni Sister Jenny Mendoza. Ang tunay na anak ng Diyos, hindi mapanghusga, kundi mapagmahal at marunong rumespeto sa kapwa. Hindi ka naging Kristiyano para baguhin ang mga tao sa paraang gusto mo, kundi dalhin mo at ilapit sila sa Panginoon at ang Diyos ang magbabago sa kanila. Pero paano mo sila madadala at mapapalapit sa Panginoon kung ikaw mismo walang nakikitang pagbabago, kundi puro panghusga? Ang tunay na nananampalataya sa Diyos ay mahinahon at mapagkumbaba, may respeto sa kapwa. And that wraps up this video. Pero napakaganda na sinabi ni Sister Jenny. Okay, so basahin na natin yung verse na mababasa natin dito sa 2 Timothy
24 to 25. Okay? Sabi dito, no, hindi ko alam kung ilipat ko kaya ng So, ayan, basahin natin ng Bible verse sa 2 Timothy verse 24 to 25. No, wala pa akong enough or Bible app sa PC, pero I will try to look for one. So, ginugol ko lang siya. Ito, sabi dito, syempre, dealing with false teachers, and I'll be reading from NIV. Sabi dito, mga kapatid, and the Lord's servant. No, sino ba yung Lord's servant dito? 'Di ba? Si Brother Alvin. 'Di ba? Tinanggap niya na si Jesus sa buhay niya. And servant siya ng Panginoon. And we all understand kung ano yung gusto niyang or tinatry niyang gawin. 'Di ba? But sabi dito, mga kapatid, take note ha. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. No, mga kapatid, no, nagbibigay tayo sa labas, no, nagpi-preach tayo sa labas ng salita ng Diyos. Tapos gusto nating mabago yung perspective ng mga tao, gusto nating mabago yung kung ano man, diba? Gusto natin silang ma-save, gusto natin silang maalis sa kasalanan. 'Di ba? Ito kasi yung problema sa mga sabihin na nating karamihan ng mga nagpi-preach na nahi-hate, no. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nakafocus lang kayong mga kapatid, no? Nakafocus lang tayo sa bad news. Diba? Ako, konting share ko lang. Naalala ko pa noon, sobrang ko na ito. Sobrang memorable na ito sa akin. I was high school at that time. And nandun ako sa rurok ng pagiging makasalanan ko. So, I'm telling you, mga kapatid, I'm not a good person that time. No? Yung mga ginagawa ko nung high school ako, yun yung mga bagay na hindi na-expect gawin ng isang grade 9 student, no? Ang mga kapatid, alam mo, may isang Kristiyano na talagang alam mo yun, nag-evangelism sila sa school. And there's this person na nag-approach sa akin, babae. Alam mo, sabi niya sa akin, nasusunog na daw yung kaluluwa ko sa hell. Imagine that. And for me, in that time, tinignan ko siya ng weirdo. Tapos tinanong niya, di ba gamer ka? Mga ganyan-ganyan. Nasusunog na yung kaluluwa mo sa hell, nag-enjoy si Satanas na kasama. Yun yung mga sinasabi niya sa akin. I mean, fake news ba yun? Hindi. No? Kasi hindi ko tinatanggap si Jesus sa buhay ko. Pero nasan yung good news, mga kapatid? Nasan yung good news? Diba? Hindi ba't mas mainam na sabihin natin yung good news? Ikalat natin sa mga taong makikinig kung gaano sila kamahal ng ating Panginoon. And when they ask why, it's because of this. For the wages of sin is death, and you are living in sin. Wala kang Jesus sa buhay mo. And kailangan mong tanggapin si Jesus upang mailigtas ka. Because there's only one way to salvation. And that's only Jesus Christ, mga kapatid. May sinabi ba akong mali doon? Did I judge anyone by saying that? Hindi ko sinasabing that my way is good, mga kapatid. Hindi ko sinasabi na yung kaparaanan ko, yung mas mainam na gawin para i-share ang gospel. But ano ba kasi, mga kapatid, yung tinatry nating i-share? Are we trying to share the gospel? Or are we just trying na maging resentful sa kanila because they are sinners? Mga kapatid, when we are saved, diba? We have been set apart na. But that doesn't mean na hindi natin sila i-reach, mga kapatid. It doesn't mean na hindi tayo lalabas para ikalat yung good news, yung salvation. So, first line pa lang, sa 24 pa lang, no? And sabi dito, mga kapatid, dealing with false teacher. Because, syempre, napakaganda naman, no, from the whole, no, it's all about instructions, instructions kapag about sa mga debate, di ba? And actually yung last debate, no, nandito nga yun, keep reminding God's people of these things, warn them before God against quarreling about words. It is
of no value and only ruins those who listen, no? Mga kapatid, nandito, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly, no? Ano example niyan? Chismis, mga kapatid. Diba? Alam ko sa kanya-kanyang office, there's this one workmate na talagang si ganito, ganyan. Diba? Masaya yan. Tapos, ito, their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have departed from the truth. They say that the resurrection has already taken place and they destroy the faith of some. Of course, 'di ba mga kapatid, alam naman natin na yung tinutukoy dito, no? If there is or if you really identify a false teacher. And again, no, ano ba yung kapag sinabi nating false teacher? No, isa rin to sa mga red flag. 'Di ba? If they are not speaking the truth. Now, balik tayo sa 25, 'di ba? Hindi man tayo nag-skip, no. Binasa lang natin na ito yung context last time. Yung sa debate natin, no. Anyway, okay. 25, opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth. Mga kapatid, it's clear here, oh. Must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth. And that they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will. Okay. So mga kapatid, 'di ba? Bakit yun yung ginamit nating Bible verse dito? Okay. So let's be kaya na tayo nagbasa. Kaya tayo nagbasa ng mga comment section. No, we have found, no, ito, 'di ba? I will say, no, that's wrong. Pero I'm sure nababasa yan ni Alvin. Tapos yung ano yung magiging reaction mo. Kaya maganda yung sinabi dito ni posting is not the solution to preach what you believe in. Yung mga kapatid, these people, no, may mga sagot nito na maliligaw ka. 'Di ba? Maliligaw ka. May mga nagko-comment sa'yo na may maliligaw. Tapos ito yung sagot mo. Ito yung mga kind of posts mo. Diba? Ayan yung mga pinopost mo. Ayan. Ito yung mga pinopost mo. Kahapon lang to. I-correct po. Tama naman. Tama naman yan. No? Mas basahin mo yung basahin mo yung mga comments. Oh. Hindi ka naman inaano ng mga LGBTQ community. O, totoo naman to, na huwag ka maging judgmental, di ba? No, di ba? Puro lahat to parang out of context kasi all about tawag na ito, all about judge, no? Kasi yun yung nafe-feel nila sa'yo, kapatid. Yun yung nafe-feel nila sa'yo. Judgment. di ba? Okay naman to, di ba? But sino ba yung target audience mo dito, mga kapatid? Bro Alvin. Ang target audience mo ay mga LGBT community, di ba? Mga parents ng member ng LGBTQ community. Saan tayo pepwesto dito, mga kapatid? Saan ba dapat? Mga kapatid, binasa na natin. Gawin lang natin to na kung gusto talaga natin silang mailigtas, mag-focus tayo sa kung ano ba dapat yung makakapagpaligtas sa kanila. Kasi mga kapatid, kahit ilang post na ganito, kahit ilang post mo ng ganyan,
Kung lahat ng magbabasa, makakakita, makikinig, hindi ligtas, walang change na mangyayari. Wala silang change na manggaganap sa buhay nila. Alam niyo kung bakit? Wala naman silang Hesukristo sa buhay nila eh. What should we be doing here? Diba? We plant the seeds. Hayaan nating mag-grow, mga kapatid. Diba? And fit for harvest. Because at this point in time, we're just looking for, parang nakikipaggera lang tayo. And nonsense yung war na iyon. We're just fighting a wrong battle. No? Dapat dun tayo sa final. And lagi nating tatanda, mga kapatid, the battle is the Lord's battle. So ang gagawin lang natin, we spread the word, no? The Great Commission. Kasama ba to doon? Mga kapatid, kahit anong turo natin ng ganyan, walang makikinig. Because wala namang Jesus sa puso. We preach the truth, no? We should focus on what really matters, mga kapatid. Ano ba yung makakapagpaligtas sa mga taong ito? Ano ba yung makakapagpabago sa puso ng mga taong ito? So, ayun, mga kapatid, I hope na-enjoy nyo tong very short talk natin. This is my shortest video so far. And kung bago kayo sa channel ko, like, comment, subscribe, share nyo na din, and comment kayo if you are against sa mga sinabi ko or do you agree ba? And I know na ngayong dumaan to sa feed mo, naniniwala ako na hindi to aksidente lahat. And may plano ang Diyos para sa'yo. Mahal na mahal ka ng Diyos. And kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa buhay mo, I hope this video will have that push sa buhay mo upang sikapin mong at gustuhin mong makilala at magkaroon ng relationship with our Lord Jesus Christ. Ayun lang muna sa akin para sa ngayon, mga kapatid. I'm Lance Lin, and see you ulit sa susunod.